kumbinyente, maayos at episyente. Ito ang mga positibong pahayag ng mga residenteng kumukuha ng serbisyo sa Barangay Poblacion IS-1 sa Aliaga, Nueva Ecija, na pumupunta sa bagong gawang 2-story multipurpose building na nagsisilbing barangay hall ng nasabing barangay. Ang naturang multipurpose building ay gawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija 1st District Engineering Office o DEO na may kabuang pondo na 3.9 million pesos na pinondohan ng 2024 national budget. Ayon kay District Engineer Ocha Santos, ang kawalan ng permanenteng gusali para sa serbisyong barangay ay maaaring makaapekto sa serbisyong dapat ipagkaloob sa kanilang mamamayan. Dulot na rin ng iba't ibang klima na maaaring ulanin at arawin ang mga taong pupunta dito. Makasisiguro na aniya ang publiko na hindi na kailangang magtiis sa init o ulan habang kumukuha ng serbisyo ng barangay na dati ay nararanasan ito noong pop-up tent lamang ang ginagamit bilang isang pansamantalang opisina. Samantala, sinabi ni Kapitan Roman Perez na maaari na silang magsagawa ng mga medical mission, senior citizen meeting at paglulunsad ng sesyon na dating ginagawa sa ilalim ng mga puno. Ngayong may sarili na silang maayos at magandang barangay hall. Ang multipurpose building na ito ay nagtatampok ng multifunctional session hall para sa mga pagpupulong at okasyon, opisina ng kapitan, 2 comfort room sa bawat palapag, pati na rin ang isang kitchenette, isang balkonahe at isang ramp para sa accessibility para tugunan ng parehong functional at inclusive na mga pangailangan ng barangay. Nakapaghatid na ng tulong ang pamahalaang nasyonal sa mga naapektuhang residente ng 8 barangay sa bayan ng Likab matapos silang bahain dulot ng bagyong Enteng at Habagat. Ayon kay Likab Mayor Mayora Femi Domingo, nasa 3,400 mga food packs ang naipamahagi na mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang mga food packs ay naglalaman ng mga pagkain tulad ng canned goods, kape at bigas. Sinabi ng ilang kapitan ng barangay na binaha na agad nilang tinipo ng bawat pamilya na mabibigyan, habang ang mga apektado pa rin ng malalim na tubig at hindi pa kayang magtungo sa barangay hall ay pinayuhang manatili na lamang sa kanilang tahanan at personal na ihahatid sa kanila ang mga food packs. Samantala, sa kabila ng paminsan-minsan pa ring pag-ulan, ay humupa na ang baha sa iba't ibang bahagi ng bayan upang maging balik normal na ang lahat. Nalambat sa anti-criminality campaign ng Nueva Ecija Police Provincial Office sa probinsyang 3 most wanted persons at 4 pang wanted nitong September 11, 2024. Ayon kay Police Colonel Ferdinand D. Hermino, officer in charge ng NEPO, isang Manhunt Charlie operation na isinagawa ng General Tino Municipal Police Station sa Barangay Rio Chico, General Tino, ang dahilan ng pag-aresto sa isang 24 anyos na vendor na umano'y top 4 most wanted person ng bayan. Nahuli ang akusado sa bisa ng warrant of arrest for robbery na may piyansang 72,000 pesos. Habang ang top 10 most wanted person ng Gapan City ay isang 44 anyos na OFW na nahuli ng mga operatiba ng Gapan City Police Station sa Barangay San Nicolas, Gapan City. Inaresto ang akusado dahil sa warrant of arrest para sa paglabag sa Republic Act 9262 o yung Anti-Violence Against Women and Their Children's Act. Samantala, nakuha rin ang most wanted person ng Talavera dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition na naaresto sa Barangay Pag-asa, Talavera na may inirekomendang piyansa na 200,000 pesos.
Bukod dito, 4 pang wanted na individual ang nahuli sa magkahiwalay na operasyon na isinagawa ng Cabanatuan City Police Station para sa kasong arson, Caranglan Municipal Police Station para sa kasong robbery at San Jose City Police Station para sa kalintulad na kasong robbery at paglabag sa City Ordinance. Kasalukuyang nasa operating units ang mga akusado habang hinihintay ang commitment order ng korte.